Televisa presenta. Anong lihim mayroon sa isang tinig, umuugi sa puso at damdamin. Siyang bulong manatili sa iyong pagsinta, dama mula paggising kahit nasan pa. Kapag ika'y lumayo, nanaisin ko pa mawala sa mundo. Handog, alay ng may kapal na sa'yo'y ibigay, pagsuyong wagas, immortal. Meron ka bang alam tungkol sa kanya na hindi alam ni Alex? Tama ang sinabi mo. May alam akong sekreto niya. Maaari ko bang malaman kung tungkol saan? Walang kaduda-duda, yung kaladkari na yan ay may kasabot sa ginawa niyang panlilin lang kay Alex. Baka yung lover niya. Lover niya? Paano niyang nalaman? Hindi imposible yun. At dahil hindi natin alam kung sino siya, pwede tayong mag-imbento. Kalokohan yan. Sige nga, Aber. Saan tayo kukuha niyang inimbento niyong lover niya? Tingnan natin. Tingnan natin. Hindi talaga ako makapaniwala kay Alex na kahit galit na siya kay Bruno, hindi pa rin niya pinatulan ng taong ito. Nasabi ko na sa'yo, wala na kaming paraan para maipakita kung gaano kasama si Bruno. At si Alex ginawa na yun para hindi mapahiya ang kanyang mama. Tama ang ginawa niya, Iha. Nagpapatunay lamang yun na siya ay may mabuting puso at kung gaano niya kamahal si Madam Victoria. Napakabait ng Diyos at pinagtagpo niya ang inyong landas. Ate, maganda yan. Nagkakaintindihan na kayo. Dapat magpakalayo-layo na kayo. At hayaan niyo na lang si Bruno dito. Hindi palagay ko, hindi magre-resign si Alex sa kanyang posisyon sa kumpanya. Napaka-responsable niyang tao at habang siya pinuno nito, babantayan niya ang pinamana ng kanyang pamilya. Ibig sabihin, tuloy-tuloy pa rin ang pagiging baliw niya. Oras na para uminom ng gamot, Mang Pedro. Kumusta ang pakiramdam niyo sa inyong therapy? Mabuti naman. Magaling. Kahit nga para ko isang bagay na segunda mano. Ay, lagi niyo lang sinasabi yan. Galitin. Grabing hangover mo kaya talagang ganyan yan. Saan ka naman nakipaglasingan kagabi? Hindi ko kailangang pumunta kahit saan para uminom. Pag-alis ng bahay kagabi, marami na ako nainom eh. Tinapos ko na lang doon sa disco house. Mag-isa ako dahil hindi ko nakita si Maura o si Lisette. At ikaw, mas pinili mong sumama kay Ulysses. Ang haba ng oras namin. Magdamag kami magkasama sa paglalaro at hindi namin napansin ang oras na lumipas. Ilang taon nang walang nangyayari sa atin. Bakit kaya, Roberto? Maganda naman ako, maganda ang katawan ko, pero bakit? Nakikita ko yun, pero ano man ang meron sa atin, tapos na yun, tanggapin mo na. Bakit? Dahil kahit sinong lalaki, masusuka sa pangit mong ugali. Wala kang kasing sama. Lumalabas ka para mag-good time, pero hindi mo malang ako naisip. Babae ako at meron din akong pangangailangan. Maghanap ka ng iba. Pero gawin mo ng patago dahil kapag nalaman to na yung pamilya, malaking kahihiyan yun. Buti pa mag-divorce na lang tayo. Kung yan ang gusto mo. Ako rin, pero ikaw ang mayaman, ako ang mahirap. Kaya ikaw ang susuporta sa akin. O sige, naghihintay na si Ulysses sa akin sa may jacuzzi. Bakit mo sinasabi na ikaw ay... Na ako ay buntis, Itay? Oh, Dahil habang tumatagal parang lumalaki ang posibilidad. Sana nga. ibig mong sabihin kayo'y... Opo. Huwag. Huwag kang mahiya sa nangyari sa inyo, Iha. Dahil wala makapagpapasaya sa akin kundi ma-inlove ka sa kanya. Siya isang disente at mabait. Ang sabi niya sa akin, basta't nagsasama kaming dalawa at walang ni isa man sa amin ang naghahain ng demanda, ang aming kasal ay totoo. Nakakatuwa naman. Pero ate, kailan ba kayo magpapaksal talaga? Hindi ko alam, nahihiya pa akong magtanong, no? Bakit na naman? Anong nangyari? Nag-away na naman ba kayo ni Raquel? Walang nagbago. Ay, ano naman ang pinag-awayan niyo? Sa ako nasasabihin sa'yo. Isa pa.
Nag-aalala ako dahil kagabi alam mo na, talo na naman. Malaki? Malaki rin. Itigil mo na yung pagsusugal, Roberto. Napakasamang bisyo niyan. Sisirain ang buhay mo niyan, pare. Wala, sira na ako. Pero swerte nga lang at may bayaw ko na mayaman. Pero darating ang panahon, mapupuno si Alex sa'yo. Napag-isipan mo na ba yung sinabi ni Bruno? Oo, napag-isipan ko na. Ano na? Hindi. Kailanman wala pa akong sino mang pinapatay at isa pa, si Alex ay mabait. Okay. Siguro, kausapin natin siya at alamin ang plano niya. Ang pakikinig ay hindi namang krimen. Magsha-shower na ako. Aalis pa ako at may mga kailangan pa akong gawin. Mamaya na lang Akala ulit. ko ba magla-lunch tayo? Mag-dinner na lang tayo. Hindi mo wala ang excitement ko. Bakit? Dahil ba yun sa exam niya sa eskwelahan? Hay, syempre saan pa? Ayoko kasing biguin si Alex eh. Dahil binigyan niya ako ng pagkakataong makapag-aral. Nakakahiya naman kung bibiguin ko siya. Huwag ka nang kabahan. Ay, ano ka ba naman, Kaya ate? mo Huwag mo yan. akong pilitiin. Nakakainis ka talaga. Para kang Dahil bata. kung gugustuhin mo, kaya mo dahil magaling ano ka. ka ba? Nakakainis Matalino ka, ka ate. eh. Oy! Mukha siyang mabuting tao gaya ng iyong sinabi. Pero halatang walang-wala rin. Paano mo naman nasabi yon? Basta yun ang tingin ko sa kanya. Naawala siguro sa kanya si Senyorito Alejandro, kaya binigyan siya ng trabaho. Pero hindi niya yun ginawa ng dahil sa awa. Kaya niya siguro tinulungan bilang pagtanaw ng utang na loob. Kung hindi siya nakita ni Chucho nung siya'y sugatan, patay na siya sigurado. Lagi mo yung tatandaan kapag ikaw ay nakitungo sa kanya. Karapat-dapat kay Chucho na tanggapin natin siya. To all the girls I've loved before. Ano na aking magiging trabaho? Ang iyong trabaho? Pues, hindi ko pa alam. Ewan ko. Eh bakit hindi mo siya ilagay sa serbisyo ng pamilya ni Maria Jose? Nasisiraan ka ba, Felipa? Magkakaroon na kamo ng sariling tagapagsilbi ang mga taong yun? Si Sir Alex ang siyang kumuha kay Chucho. Kaya dapat natin siyang hanapan ng trabaho. Ako ay nasa serbisyo ni Madam Victoria. Si Ezekiel naman ang tumitingin sa bahay at kay Sir Alex. Ikaw naman at si Bruno ay si Eric. Kaya walang problema kung si Chucho ay sa kanila. Utang na loob. Ang pamilya nila pareho lang nakatayuan ng taong ito. Hindi natin ngayon malaman, baka mautusan ko pa si Maria Jose. Ay, nako. Basta ako, ayoko makita kita dito sa bahay. Labas ka ngayon. Lumabas ka na. Opo, senyorita, palabas na nga po ako eh. Ay, sandali, hindi dyan ang daan, ha? Bakit po? Hindi. Dito. Magmula ngayon, dito ka na dadaan, ha? Bye. May reklamo ba kayo? Para sa akin ay wala. Pero tignan natin ang sasabihin ni Sir Alex. Tipati ka. Sabihin mo kay Eric, pupunta kami sa spa. Kaalis labang ni Eric dahil inihatid si Paula sa eskwelahan niya. Kung gusto mo, si Augusto na lang. Sino yan? Ako to. Kailangan natin mag-usap. Wala ako sa mood para makipaglaro. Buksan mong pinto! Ang sabi ko, buksan mo! Bilis! Tigilan mo ng kalokohan to. Makinig ka sa akin! May paglilingkod po ba ako sa inyo? Hindi kita kailangan! Maganda umaga, Josefina. Kailangan ko makausap si Councilor Alvarez. Salamat. Gilberto. Hello. Si Bruno to. Kailangan kita makausap agad ng personal. Hindi sa opisina. Mas mabuti kung dito tayo sa bahay. Kumusta kayo, senyorita Maria Jose? Eto, paikot-ikot. Naiinip. Hindi ko alam ang gagawin. Ganun din ang nararamdaman ko. Alam niyo ba ako doon sa probinsya? Madaling araw pa lang gising na ako. Nagpuputol ng kahoy, tapos dinadala ko ang mga kambing sa damuhan. At pagkatapos gagawa na ako ng mga palayok para ibenta. Gumagawa kayo ng palayok? Ano sabi mo? Yung palayok, yung gawa sa putik? Hindi. Hindi, pero tama ka rin, oo. Kaya lang hindi naman ganun karami. Kundi sapat lang para may pambili ng pagkain. Ako naman mahilig magpinta. Talaga? Aba, alam mo ba, ako'y mahilig din magpinta. Ibig ko sabihin, una ako'y magsasaka, tapos naging mason,
At ang huli, pintor. Talaga? Gusto mo nitong suha? Oo, sige. Ma'am, okay na po. Babalik ako pagkalipas ng 25 minutes para tanggalin yung mask. Dito lang muna po kayo at mag-relax. Maraming salamat, Sarai. Gusto ko lang sabihin sa inyo na wag niyong sasabihin kanino man ang sinabi ko sa inyo kahapon. Tungkol saan? Yung tungkol kay Alex at Maria Jose, na hindi talaga sila nagpakasal. Ay, Raquel, anong akala mo sa amin? Mga chismosa? Hindi, pero nalaman ni Alex at pinagbantaan ako. Sobra. Ang sungit naman niya. Huwag kang mag-alala, hindi naman kami magsasalita eh. Pero paano si Alex kung alam na niya ang lahat, nakikisama pa rin siya dun sa babae? Binablackmail kaya siya? Ewan ko, hindi ko alam, wala akong alam. Alam niyo girls, siguro kung ano-anong kwento ang ginagawa ng babaeng yan, kaya tuloy itong si Alex, gano'n na lang siya kung protektahan, hindi ba? Oo, pinoprotektahan siya sa pagsibing sa kanya. Pero teka, yan ang isang bagay na hindi niyo sila pwedeng pigilan. Sabi niya sa akin, urgent daw. Ay, naku, hindi naman ganun kagrabe. Exaggerated lang minsan si Mama. Hindi, nagsasabi lang siya ng totoo. Na ang ibig sabihin, iniisip mong naluloko na ako. Hindi. Hernan, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na nalilito lang ako? Maaari, pero baka may damage sa brain cells mo. Baka merong tinamaan sa bahagi ng iyong utak. Dahil yung pagkahibang mo ay abnormal. Sinabi mo na rin yan noon sa akin. Pero ngayon, nakikita ko na ng malinaw ang lahat. Hindi mo na ba sinisisi si Bruno sa iyong aksidente? Huwag mo intindihin yun. Hindi ka pa rin kumbinsido ng iyong mga ideya nagiging sanhi ng iyong pagkahibang? Ba't di mo alisin ang iyong pagdududa at magpa-test ka na? Yun yung mga lab exams na sinasabi ko sa'yo dati. Wala akong panahon bumiyahe, Hernan. Pwede ba, Alex? Tama na yung mga dahilan. Gawin mo para kay Victoria. Para lang siya mapanatag. Hindi mo kailangang mag-ibang bansa dahil napakagaling ng Institute of Neurology dito sa Mexico. Pwede ng isang araw lang ang lahat ng mga test para sa'yo, iyo. Ay, okay, sige, Hernan. Sige na, pag-iisipan ko. Nakapasa ako, Eric! Nakapasa ako! Makakapag-aral na ako! Masaya rin ako para sa'yo. Kung alam mo lang kung gaano kamahal ang matrikula dito. Siguradong si Sir Alex ang magbabayad niyan. Totoo yan, dahil hindi naman siya madamot. Alam mo, Eric, turuan mo kaya ako magmaneho. Malay mo, bilhan din ako ni Alex ng kotse. Sige. Salamat! Hindi ko alam kung anong iniisip mo. Palagi ko makabubuti sa'yo na ipagawa na ang mga test na ito para lahat maging panatag na ang loob. Oo na, magpapacheck up na ako bukas. Pupunta ako sa Mexico City dahil masyado nila akong pinipilit. Magandang ideya yan. Ay, Siya nga pala, plano kong dalhin si Victoria sa archaeological site kung saan natin itatayo yung proyekto na ating pinag-usapan. Okay lang ba na pupunta kami bukas? aba, siya ang dapat mong tanungin dyan. Gawin niyo kung anong napagkasunduan niyo. Pasensya na pero hindi kita maintindihan, Bruno. Sa madaling salita, mula nang maaksidente si Alejandro, hindi pa siya bumabalik sa sarili niya. Malaki ang kanya ipinagbago. Gaya ng ano? Sa lahat. Siya ay naging agresibo. Ang dami niyang naiisip ng mga bagay. Naiisip ng mga bagay? Oo. At hindi lang basta-basta. Wala na sa lugar ang kanyang mga pagsususpecha. Iniisip niya lahat, gusto siyang patayin. Hindi ko pa sinasabi sa aking ina ang tungkol dito. Pero ganyan nagsisimula ang schizophrenia. Ang may ganyang sakit, hindi pwedeng mamahala sa kumpanya natin. Hindi. Siyempre hindi. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, kailangan natin magpatawag ng stockholder meeting na ikaw ang magpe-preside para ipatanggal siya sa lalong madaling panahon. Hindi ipapaalam kay Alejandro? Oo, tama ka. Hindi makabubuti kung nandun siya. Baka siya'y maging bayolente at malay pa natin kung anong gawin niya mga kabaliwan. Kinakailangan gawin na agad ang desisyon. Tiyak na may article sa company bylaws kung anong dapat gawin sa kasong ganito. Oo, pero... Gawin mong sinabi ko. Huwag kang mag-alala sa paghahanap ng papalit sa kanya dahil ang susunod na presidente ng Lombardo Construction ay walang iba kundi ako. Lombardo Family Residence. Pwedeng makausap si Mrs. Maria Jose Samaniego. Opo. Sino po sila? Isang kaibigan. Teka, sandali lang po. Sino yan? Isang lalaking gusto makipag-usap kay Senyorita Maria Jose. Lalaki ba? Opo. Ako na sasagot. Hello? Hello?
hindi nagpakilala. Ang sabi niya, kaibigan daw siya ni Senyorita Maria Jose. Hindi nakarehistro ang numero. Siguro gumamit siya ng public payphone malapit sa kanila. Siguro nga, Senyorito. Pero baka nga talagang kaibigan siya ni Senyorita Maria Jose. Dahil hindi nakarehistro sa directory ang numero. Nandito ba ang mama? Opo, Senyorito, nandoon sa study room. Pwede ba akong pumasok sa loob, senyorito? Oh, Chucho, ikaw pala. Kamusta na, kaibigan? Mabuti po naman, Halika na. senyorito Alex. Kaya ng ating napagkasunduan, maaari ba tayo mag-usap? Oo, mag-usap tayo. Doon tayo sa study room. Sige po, kahit saan. Ezekiel, may libro doon sa drawer ko. Pwedeng pakikuha mo para sa akin? Ngayon mismo, Senyorito. Salamat. Kamusta ka na, Chucho? Mabuti naman at salamat. Alam mo gusto ko magpasalamat sa iyo sa pagtitiwala mo sa akin at sa pagbibigay mo ng trabaho. Ay, nako. Ano ka ba? Wala yun. Sinabi na ba sa'yo ni Ezekiel kung anong trabaho mo? Oo. Hindi siya. Si Pilipa nga pala ang nagsabi sa akin na ako ang bahala sa pamilya ni Senyorita Maria Jose. Napakaswerte mo, Senyorito Alejandro. Ang ganda ng asawa mo. At ang kanyang ama. Nakilala ko nga kagabi. Gustong-gusto ko siya. Mabuti naman kung ganon. Sige, maupo ka. Oo. Hindi na ako mauupo. Gusto ko lang kasing ibigay sa iyo itong relo mo. Ay, nako, Chucho, wag na. Hindi na kailangan. Sa'yo na yan. Binigay ko yan sa'yo. Oo nga, pero tingnan mo, ano naman ang gagawin ko sa ganitong relo? Iisipin ng lahat na ninakaw ko ito. Alam mo naman ang inaabot ko rito mga problema. Oo nga, kaya ang maganda, bibiling ko na lang. Hindi ba't sinabi mo na yan? Hindi mo pwedeng bilhin ang anumang bagay na pag-aari mo na. Hindi. Sa'yo yan. Binigay ko na yan sa'yo. Ito ang halaga niyan. Ang dami. Lahat ng ito? Hindi ko akalain ganito ang halaga nito. Pero hindi, labis-labis na ito para sa akin. Simpleng tao lamang ako, senyorito. Alam ko, Chucho, alam ko. Pero sa'yo na yan. Sige na, kunin mo na. Sige na, sa tingin ko mas mabuti kung meron kang perang nakatago. Kapag nagsawa ka na sa pagtatrabaho dito, pwede kang magtayo ng sariling negosyo kung saan. Ikaw mismo ang amo. Hindi ba maganda yon? Pero pakiramdam ko para lang ako nananaginip. Imisa sa aking buhay. Hindi pa ako nakahawak ng ganitong karaming pera. Pero yung tungkol sa pagtayo ng negosyo, hindi masama. Kung gano'n, sige na, tanggapin mo na yan. Sige, para hindi nyo masabing ako'y nagmamalaki. Ito na po ang libro, Senyorito. Salamat, Ezekiel. Sige na, Chucho, itago mo na yan. Sige. Maraming salamat, senyorito. Isa kang santo, pagpalain ka na may kapal. Hindi, wala kang anumang dapat ipagpasalamat sa akin. Aba, pwede ba namang wala? Pero hindi ko kayo bibiguin. Sa ngayong babalik na ako sa trabaho ko para wala kayong may reklamo sa akin. Salamat po, lalabas na ako. Nagtataka ka siguro kung bakit ko binigyan ng ganong halaga si Chucho. Hindi, Senyorito. Kailanman hindi ko kinwestiyon na inyong ginagawa. Binigay ko yon kapalit ng relong binigay ko sa kanya nung niligtas niya ang aking buhay. Naisip ko na hindi nga pala niya kailangan ng ganitong alahas. At pagkatapos ng ginawa niya sa akin, karapat dapat siyang bigyan ng pabuya, hindi ba? Tama. Tama lang yun, Senyorito. Sige, Ezekiel. Salamat dito sa libro. Tuloy ka. Kamusta na, Mama? Mabuti, Alex. Ikaw? Kumusta ang pakiramdam mo? Ang totoo, mas maayos na ang pakiramdam ko. Oo nga pala, nasabi sa akin ni Hernan na kinausap mo raw siya at mabilis mo siyang pinapunta rito kanina. Hindi kaya nagiging exaggerated na kayo? Hindi ako matatahimik. Paano kung ang paghampas mo ay maging dahilan ng anumang pagkasira o mas malala pa kaysa sa ating inaakala? Ay, hindi naman siguro, Mama. Pero for your peace of mind, pupunta ako bukas ng umaga sa Mexico para magpa-check up tulad ng sinabi ni Hernan. Salamat sa Diyos at salamat sa iyo. Mapapanatag na loob ko. Talaga nga napakalaki ng puso mo. Kasing laki ng puso niya. Nakita ko yun pagkatapos kong basahin yung libro. Eto na. Natapos ko rin. Anong masasabi mo? Isang magandang love story at punong-puno ng conflicts. Tama.
Mahal na mahal niyo ang asawa niyo, hindi ba? Sobra. Pero mas higit niyong mahal ang aking ama. Ang iyong ama ay puno ng kasiglahan, puno ng enerhiya, ng pag-asa. Ligtas ako kapag nasa tabi ko siya at masaya. Ang una niyong asawa mukhang laging malungkutin at bigo. Oo. Pero parehong may mabuting loob. Kaya lang kahit pakiramdam ko isa akong malakas na babae, minsan naghahanap ako ng isang taong magbibigay sa akin ng moral support. Isang taong magsasabi sa akin ng huwag kang mag-alala, nandito lang ako. Anumang oras nandito ako na iyong masasandalan. At yun ang nakita ko kay Antonio. Kaya lang ang wakas ng kwento, hindi masaya. Alam mo kasi, pareho naming naisip na hindi ko dapat basta iwanan si Samuel at hindi rin niya dapat iwanan si Adriana. Hindi ba naisip ni Papa na idiborsyo si Mama? Nung sinabi ko lang sa kanya na ako ay nabuntis niya. Pero wala yan. Wala yan sa libro. Matagal nang natapos ang kwento bago yan. Anong itsura ni Mama? Wala kayong masyadong nabanggit sa libro tungkol sa kanya? Siguro dahil sa naramdaman kong ako'y nagkasala. Hindi ko siya masyadong nakilala. Hindi rin kami magkaibigan. Nagkikita lang kami kung may mga okasyong espesyal pero bihira kami pumunta ni Samuel sa mga okasyong ganyan. Hindi ba ang gwapo mo? Yun ay dahil napakaganda rin niya. Kaya lang, palaging may lungkot sa kanyang mukha. Alam ba niya ang tungkol sa inyong dalawa? Hindi. Dapat sana nasabi ni Antonio sa akin. Siguro nga dahil wala siyang kapasidad na mabuntis. Pero, nang bandang huli, nabuntis din siya at isinilang ka. Kahit nanghanib ang buhay niya. Yun ay kalooban ng Diyos. Pero tiyak na ipagmalaki niyang nailabas ka niya dito sa mundo. Alejandro, ano ang tingin mo ngayon sa akin? Ay nako, Mama. Ang nakikita ko lang ay tanging pagmamahal mo sa akin. Nakita ko kung paano mo pinaligaya ang aking ama. Naging napakabait niyo sa akin at mapagmahal. Wala akong anumang naramdamang pagkakaiba sa tunay mong anak at sa akin. At isa pa, wala akong karapatang husgahan kayo at ang aking ama. At lagi ko kayong mamahalin. Salamat, Iho. Salamat. Salamat. Ito yun. Alex, ikaw ba yan? Oo, ako ito. Hindi ba sa labas tayo kakain? Oo, alam ko. Sandali ha. May nawawala ba sa'yo? Wala. Ang totoo, nakita ko na yung engagement ring na binigay sa akin ni Bruno. Palagay mo ba mahanap natin yung alahero na nagbenta niyan sa kanya? Okay. Medyo antik tong alahas na to, kaya medyo mahirapan tayong malaman kung saan to nanggaling. Pero pwede nating subukan. Okay? Okay na ba tong suot ko o gusto mo ako magpalit? Kahit na ano ang suotin mo, maganda ka pa rin. Napakabait mo sa akin. Hindi to simpleng kabaitan lang, kundi dahil to sa pag-ibig ko sa'yo. Walang kondisyon kahit anong uri ka man. Kung anong kalagayan mo sa lipunan at kung saan ka man nanggaling, ano man ang katayuan mo sa buhay o ano man ang nagawa ng ibang tao sa'yo. Bakit yan ang sinasabi mo? Wala lang. Tayo na.
Ha? Huwag mong isipin ito yung aking hiningi. Hindi siya mismo ang nagbigay sa akin itong napakaraming pera. Ay, walang duda na itong si Alex sa isang taong bukas ang loob. At umubod ng yaman. Pero sigurado, hindi siya kagaya ng ibang mayayaman na tinatago ang pera para lang sa sarili nila. Iniisip ko nga baka siya sumusuporta sa kanyang buong pamilya. Sa palagay ko, parang gano'n na nga. O ano na ngayon ang plano mong gawin dyan sa pera? Ang sabi sa akin ni Senyorito Alejandro, pwede ko raw itong itabi muna. Pero parang gusto kong bawasan muna kahit kaunti lang. Para ipagdiwang ang swerteng dumating sa akin. Samahan mo nga ako. Iniimbitahan kita. Gusto ko sana pero hindi pa ako masyado makalakad. Pero kayang-kaya mo maglakad gamit ang iyong tungkod. At saka pag tumayo ka may dating kang parang elegante. Oh, talaga? Talagang-talaga. Totoong-totoo. Yang forma mong yan, saka itong pera ko. Sigurado tatartuhin nila tayo na daig pa ang mga hari. Kaya lumabas na tayo. Kasi, alam mo... Kailan mo gustong lumabas tayo? Kaya bilisan mo na magpagaling, Pedro. Tingnan mo. Hello, hello! Hello! Ba't ang saya-saya mo? Kasi nakapasa ako sa computer exam. Tinanggap ako dun sa eskwela. Kaya pag nalaman to ni tatay, tiyak na magiging masaya yun. Tiyak yun, binabati kita. Salamat. Kaya dapat dito mag-toast. Oo, Cheers! salamat. Doon tayo sa cottage namin para makainom tayo ng margarita na napakasarap. Paano yung asawa mo? Siguradong maaasar yan pag nakita ko. Wala rito si Raquel. At kahit na nandito siya, anong masama doon? Wala naman, pero palagay ko hindi niya yun magugustuhan. Alam mo naman yun, ayaw niya akong nakikita. Mabuti pa, imbitahan na lang kita kumain sa isang kilalang lugar sa Merida. Masarap doon yung pabo na niluluto nila. Sarap-sarap Oo talaga nga, doon. masarap ang mga niluluto nila doon. Pero sasabihin ko muna kay ate at kay tatay ang magandang balita. Intayin mo ako, ha? Oo, pero huwag ka lang magtatagal dahil ako ay nagugutom na. Oo, pangako, hindi. Sandali lang to. Kahit minsan, hindi ko pa nasubukang uminom sa bar. Pero alam mo ba kaya nang ulubot itong aking ilong dahil sa pag-iinom? Tay, nakapasa ako sa exam. Ano? Opo. Di ngayon pala makakapag-aral ka na sa computer school. Opo. Ay, binabati kita. Ipinagmamalaki kita, anak. Salamat. Oo, dapat lamang talaga. Ako taus-puso rin bumabati sa'yo, Iha. Salamat. Siya si Chucho, Iha. Iniligtas niya ang buhay ni Alejandro nung siya ay na-aksidente. Oo, kamusta po kayo? Mabuti naman, ito isang karangalan. At alam nyo, ako ang inyong tagapagsilbi. Kinuha ko na Senyorito Alejandro para kayo ay aking paglingkuran. Salamat. Sasabihin ko muna kay ate ang magandang balita tapos lalabas kami ni Roberto. Sige po. Paalam po. Sige, mag-iingat ka, ha? Teka, hindi ba asawa ng Roberto si Senyorita Raquel? Kasi yan ang sabi sa akin ni Celia, pero huwag mo namang isipin na nakikialam ako. Oo, tama siya nga ang asawa. At alam ko rin kung ano ang iniisip mo. Bakit? Wala naman siguro siyang masamang iniisip sa pag-imbita sa anak ko. Excuse me. Nakita niyo si ate? Lumabas siya kasama si Senyorito. Mukhang kakain sila sa labas. Sige po, salamat. Ay. Patingin nga, Maria Jose, kung anong pwede mong ipahiram sa akin. Eto. Malaki sa akin. Eto kayang stripes. Hindi, magmumukha ako mataba rito. Teka. Eto na lang. Ay, ito. Mukhang mas babagay ito sa akin. Lalagyan ko na lang siguro ito ng sinturon. Mas maganda at bagay ito sa akin. Ano sa tingin niyo ang inihanda ko para sa inyong pananghalian? Hindi ka na dapat nag-abala. May kusinera naman dito. Yun lang ang maigaganti ko sa inyong dalawa sa pagpapatira niyo rito sa akin. Iwan mo na lang yung tray dyan. Sige po. Salamat. Dala kong cookies na yan mula sa Madrid. At saka, may isa pa akong sorpresa.
Ano yun? Nag-anonymous call na ako kay Maria Jose. Talaga? Anong nangyari? Tumawag ako gamit ang public telephone para hindi nila matrace ang number. Isang kasambahay ang sumagot. Sabi ko, ako'y kaibigan niya. Kaya lang mukhang katabi niya lang si Alex kaya siya ang nakasagot. Siyempre, ibinaba ko naman kaagad. Magaling. Siguradong mag-iisip na siya ngayon. Ngayon, anong susunod? Kailangan tumawag ka ng tumawag. Oo, pero kahit papano dapat may ibigay akong pangalan. Totoo. Sabihin mong Mario Aguirre. Aguirre. At sino siya? Wala lang. Gawa-gawa lang ng pangalan. Ang gagaling niyo mga binibini. Pero hanggang kailan natin gagawin ito? Hindi natin alam. Binabalaan ko kayo. Ito ay isang napakadelikadong laro. Huwag nating mamaliitin si Alex. Kami rin, wag mo rin kaming mamaliitin. Handa ako makipagtulungan. At gusto ko ring malaman nyo na masarap tumira dito. Kaya lang, mas gusto kong magkaroon ng sariling buhay. Alam nyo na. Oo naman. Meron po ba kayong gusto Sige po, pakihintayin na lang po ang order niyo. May Sandali lang. problema ka ba? Wala naman, bakit? Napansin ko kasi masyado kang tahimik. Nag-usap kami kanina ni Mama. Tungkol sa akin, Hindi, tungkol sa nangyari sa aking papa. apektado ka pa rin. Hindi naman. At hindi ko sila sinisising pareho, kaya lang. Naapektuhan ka dahil niloko nila ang iyong mama. Ganun na nga. Napakahirap pumusga sa tao kapag ang pinag-uusapan na ang kanilang damdamin. May ilang tao na pag umibig ay bigo. Ikaw ba yun? Maraming beses mo nang sinabi sa akin na mahal mo ako. Duda ka pa rin ba? Iniisip mo ba na kaya kita tinanggap dahil wala na akong magagawa pa dahil napasubo na ako? Sa totoo lang, minsan, ganun nga. Ikaw ba may nobyo na? Sa ngayon wala pa. Madalas nagbabakasyon muna ako pagkatapos ng isang relasyon. Alam mo na, konting pahinga. Nakakapanghinayang. Ang isang babaeng gaya mo hindi dapat nag-iisa. Pero hanggang sa makakita ka ng bagong prospect, pwede tayong magkaibigan. Na may karapatan. Hindi ko alam. Pag-iisipan ko muna. Sa tulong nito, makakapag-upa ka ng single bedroom sa isang hotel. Single bed? Bakit hindi pa penthouse suite? Relax, wag kang masyadong sakim. Okay, sige. Umpisa pa lang naman. Mag-iimpake na ako para makahanap na ako ng single bedroom. Kagad-agad. Kailangan nating mag-ingat sa isang yan dahil isa siyang oportunista. Napaka-bolero. Pero malakas ang dating. At napakagwapo. Kaya pwede nating patawarin. May usap-usapan na siya ay bi. Pero ang sabi nilang bisexual daw ang pinakamagagaling na lover sa mundo. Talaga? Pero mag-ingat ka. Pag napasubo, gumamit ng proteksyon. Siyempre, hindi ako sira, no? Bakit hindi mo pa ako paalisin? Bakit gusto mong manatili ako sa iyong tabi? Wala akong ibinigay sa iyo kundi problema. Handa akong pumirma ng karapatang magkahiwalay na pag-aari ng mga ari-arian at mawawala na ako sa iyong buhay. Oo, siguro dapat ginawa ko na yan noong umpisa pa lang pero ngayon huli na ang lahat. Huli na? Bakit? Dahil malalim ng pinagsamaan nating dalawa. Pero yan ay isang damdamin na nagpapahirap sa iyo. Hindi, mas lalo akong mahihirapan kapag lumayo ka. Baka may iba pang umado sa'yo. Wow! Nandito ang mga lovebirds, ah. Alex, Maria Jose, mabuti nakita tayo dahil nandito kami para mag-celebrate. Mag-celebrate? At oo nga, Alex, natanggap ako sa computer school. Hindi kita binigo, Alex. Talaga? Mabuti naman. Masayang-masaya ako. Congratulations. Salamat. Masayang-masaya ako Salamat. para sa'yo, Ang galing. Paula. Sige, ayaw namin makaistorbo sa inyo, kaya hayaan namin kayong makapag-usap. Oo nga. Nagpareserba na rin kami ng mesa. Tayo na, Paula. O bakit? Parang hindi tama na lumalabas si Paula kasama ni Roberto. Anong kinakatakutan mo? Baka ligawan siya? Hindi ko alam, siguro. Pero bukod doon, asawa siya ni Raquel. Hindi. Si Roberto ay batugan at palasa pero hindi siya masamang tao, sigurado yon. Pero kung hindi ka komportable, kakausapin ko siya. Hindi. Utang na loob. Ayoko rin naman siyang mapahiya. Okay, may pinag-uusapan tayo kanina. Sinabi ko na sa'yo ang tungkol sa nararamdaman ko pero
Ikaw, anong nararamdaman mo para sa akin? Ang totoo, marami akong nararamdaman. Pero nahihirapan akong sabihin sa'yo ang tungkol doon. Bakit? Dahil una, dapat sabihin ko sa'yo ang tungkol kay Bruno. Gusto niyo po bang umorder ng dessert? Ayoko, salamat. Sige Mabuti pa, pumunta tayo sa isang lugar na makakapag-usap tayong dalawa. Pakikuha na yung bill, please. Sige po, sir. Okay. Pareho silang in love. Teka, at bakit naman hindi? Gwapo naman si Alejandro at maganda naman si ate. Oo naman, totoo yun. Pero yung tukol sa kanilang kasal, mukhang kakaiba talaga. Kakaiba at saan naman? Dahil walang binanggit na anuman sa amin si Alex. Teka nga, sandali. Kumukuha ka lang ba ng impormasyon sa akin? May makukuha ba ako? Hindi. Napag-uusapan lang yun. O sige, kung gusto mo makipagkwentuhan sa akin, pag-usapan natin ng asawa mo. Si Raquel? Di ba ayaw mo sa kanya? Ay, sinabi mo pa. Ako rin naman. Hindi pa ba kayo magde-divorce? Ang pamilya nila ay napaka-espesyal. Isa pa, para kay Raquel, ang pakikipagdiborsyo ay para na rin pag-amin sa publiko na siya ay walang kwentang babae. Pagkatapos ng araw ng libing, muli siyang dumating. Nagumpisa akong umiyak dahil sa tuwa. Dahil buhay siya. Buhay! Tapos nagsimula siyang magpaliwanag sa akin. Hindi ako makapaniwala sa aking mga narinig. Sinabi niya sa akin kung gaano kanya kinasusuklaman, na ikaw ay masamang tao, mabagsik at mapaghiganti. Na maraming beses ka nang pinagtangka ang patayin ng mga tao. At hindi magtatagal yun ang mangyayari. Kung kaya nagkaroon siya ng ideyang planuhin yung palabas. At sinabi ko sa kanya na hindi ako naniniwala. Na baka siya nagplano ng pagpatay sa'yo. Pero sumumpa siya, paulit-ulit, na hindi daw. Tumanggi akong pumayag sa kanyang plano. Natakot ako kaya bumalik ako sa lugar namin nang walang paalam kahit nasa kapatid ko. Kawawa naman siya. Pagdating ko sa amin, nandun na si Bruno. Tinakot niya ang aking itay. Ang sabi niya, ipapakulong niya kaming lahat at wala raw kaming ebidensya laban sa kanya. At pinilit niya akong umuwi. Nangako siya sa akin na kapag naayos ang testamento, palalayain niya na ako. At dumating ka. Sumpaman, nung makita kita, para akong mamamatay. Hindi ako makagalaw, hindi ko alam ang gagawin at sasabihin. Masamang lagay mo nun. Oo. Dahil nagulat ako. Tapos narinig ko na wala ka daw natatandaan. Pero sa kaloob-looban alam ko hindi yun totoo. Tama ka. Noong una sobrang naguguluhan ako at marami akong mga pagdududa. Nang sumunod na umaga, sinabi ko na kay mama na hindi pa kita nakikita ni minsan sa buhay ko. Pero yun ay dahil gusto kong maintindihan ang lahat. Kaya ba naging napakabait mo sa akin, Alejandro? Hindi lang yun ang dahilan. Nakita kong takot na takot ka kaya naisip ko na baka may ibang dahilan na pumapuwersa sa'yo, Maria Jose. Nung inimbita mo ang aking itay at naging napakabait mo sa kanya, naging napakasaya ko. Naisip kong napakabait mo at isang magiliw na tao. Bukod doon, natakot ako sa mga pangaharas ni Bruno at naramdaman ko lang ang pagiging ligtas sa iyong piling. Ang pag-ibig ay isang bagay na dumating mula sa iyo nang bigla nang una kitang makita. Lumaki nang lumaki ito. Sa mga konting detalye, sa binibigay mong atensyon, at sa iyong mga tingin. Nung una, pinipigilan ko ang aking sarili. Ayoko sana. Dahil masyado akong sinaktan ni Bruno. At natatakot akong baka mangyari na naman ulit yun Hindi, sa mahal akin. ko. Hindi. Pwede rin, ako'y nananaginip lang. Nang sinabi mo sa akin, ako'y iyong minamahal. Wag mo sabihin yan. Pero para akong baliw na tuluyan ng na-inlove sa'yo. At hindi ako nahihiyang sabihin sa'yo. Kahit na gaano pa ito katagal. Mangyari nawa ang kagustuhan ng Diyos. At ako rin nahulog ang loob ko sa'yo na para akong naluloko. At ang dinarasal ko na sana maging ganito na lang tayo habang buhay. Magpakailanman.
Hello? Bakit mo pinatawag ang mga shareholder para sa isang board meeting ngayong hindi pa natin sigurado ang tunay na kalagayan ni Alex? Ibig mo sabihin, may sakit siya? Naintindihan ko pagtutol mo, Herdan. Pero isa itong emergency situation. Sumasangayon ako. Ako Salamat. mismo ang nagbigay ng abiso kay Alejandro na magpasuri sa doktor para malinawan tayo sa nangyari. Pero sa tingin ko, sa kabila ng lahat, magaling pa rin siyang administrator kaya dapat nating siyang bigyan ng pagkakataon. Hindi ito tungkol sa pagbibigay sa kanya ng oportunidad. At kung totoong baliw nga siya, bilang vice-presidente ng kumpanya, hinihiling ko na pagbotohan na natin ang bagay na to. Sige.